ikot sa kawan, hindi sumisibad yung ating tulingan. Namimihikan po ang tawag doon sa kanila. May solusyon po kami dyan para dyan. Ito pong tulingan yung mga dilis, lahat po siya kakainin. Basta po Sana nakatulong kami sa aming tutorial na ito at kung matuto kayo mga kabady, kung nakagawa kayo ng ganito mga kabady, huwag nating ipagdamot, ituruan rin natin yung ating mga kapwa mangingisda mga kabady, ikalat natin sa buong Pilipinas mga kabady. And I think to myself, what a wonderful world. welcome sa aming channel, Barando TV. Barando TV. Okay lang yun. Mga kabady, ngayon mga kabady, abangan ninyo, gagawa kami ng tutorial about sa paggawa ng pamain ng tulingan o yellowfin at talakitok o kung ano pa man yung kakain dyan sa ating pantulingan, no? Bago tayo pupunta doon mga kabady, shout out muna tayo mga kabady, yan, kasi ang dami-dami na nagpa-shout out. Yan, umpisahan natin kay Kulas TV, yan, number 1 supporter natin. Salamat sa inyong suporta sa aming channel, Barando TV. Maraming salamat. Kulas TV, Fishing Collide. Hello. Hello, kamusta ka kabady? Maraming salamat kay Sharian Sarmiento, Daniel Jardin, Riamas Fishing Adventure, kay John Brian Vlog from Burias, Masbate, yan, layo. Kay Vanessa Me of Friend, Zebling Avenue, yan. Hello, salamat. Congrats sa inyo, maraming salamat. Genos ba itong basa nito? Genos Basa. Basa nga talaga to. Ricardo Saspa, OFW Kabaro Mix TV. Hello sa mga OFW, kay Helzon TV, Tarok PH, ka Fishes Channel from New Zealand, at kay Bay Driver from Sorsogon, Bicol. Hello sa mga taga Sorsogon. Maraming salamat sa lahat ng mga subscriber, sa lahat ng mga viewers. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aming channel, Barando TV. At ngayon mga kabady, tuturo namin sa inyo kung paano gumawa ng pain sa pangtulingan o pangyellowfin, talakitok. Sana makatulong kami sa paggawa ng tutorial ng pamain ng mga tulingan o mga kabady. Sana suportahan niyo palagi ang aming channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aming channel, pasuporta naman ang aming channel, paki-subscribe, paki-like at saka paki-hit naman yung notification bell para updated po tayo sa mga video na i-upload namin. Yan, maraming salamat sa inyo mga kabady. So mag-umpisa na tayo mga kabady, no? So hindi na natin patatagalin to mga kabady. Yan mga kabady, bago natin umpisahan, simulan mga kabady, siyempre i-prepare natin yung nating nylon at cutter, gunting, yung hook, kawil, kristalit, yan, mga kung anong kulay yung mga kristalit mga kabady. Yan, dilaw, blue, puti, pink, kung ano pa yung available sa inyong mga kristalit mga kabady, kung anong mga kulay, itim, yan. Tapos itong nylon, yan. Pantali ito mga kabady. Pantali natin, number 030 mm. Yung O numero 4, number 4. Yan mga kabady. So ready na tayo. Siyempre yung ating shovel. Yan. Yung pinakamaliit na shovel mga kabady. Ulo-ulo. Yung ulo-ulo ng isda mga kabady. Nabibili ito sa Lazada, na order ninyo yan mga kabady. Yan mga kabady, pati ito yung balahibo ng bulik na manok. Yan, kailangan rin natin yan mga kabady. Yan. Pintab. Tapos yung ating pakintab. Yan yung pinaka-pakintab ng pain mga kabady. Ito. Mga kabady, unahin natin himayin itong kristalit. Tansyahin lang po natin mga kabady kung gaano karami yung ilalagay natin.
Blue mga kabady, nasunod natin anuin. Himayin. Tansyain lang po natin mga kabady kung gaano karami yung ilalagay natin. Huwag naman po masyadong makapal. Tapos ito naman pong green. Himayin na po natin kagad para hindi na tayo mahirapan maggawa ng ano. Ito naman kulay puti mga kabady, white. Ito ang pinakamarami nating gagawin. Nahihimayin. Kasi ilalagay natin bawat isa dyan sa kulay nitong pamain eh kailangan talagang may puti. Yan mga kabady. Ito marami talaga ang kulay puti. Yan mga kabady. Tapos itong puti na ito, hahatiin natin ito sa 3. Yan. Kung kulang pa yung tansya nyo na kulang pa sa isang pamain, dagdagan nyo na lang po ng puti. Kasi po sa mga isda naman na kinakain ng tulingan, eh, may puti talaga. Yan. Napansin nyo mga kabady, yung kulay na yan ay natural na kulay ng kinakain ng tulingan. Yung lagi niyang kinakain. Okay na po mga kabady. Ito po, sakto lang ito ang laki niya. Kasi madudubli pa yan siya mamaya. Yan na. Ito naman mga kabady, yung pakintab natin. Lalagyan naman natin ng pakintab kada isang pamain na kunti lang, wag na masyado yung makintab kasi minsan hindi na rin siya kinakain ng tulingan. Mga kabady, lalagyan natin yung pakintab dito sa mga pamain, isa-isa. Yan. Para hindi na mamaya mahirapan tayo maglagay. Yan mga kabady. Ngayon, mga kabady, itong ilalagay na natin siya sa ulo-ulo. Kung magtatanong po kayo kung saan meron nabibili nito, sa Lazada, meron sa Shopee. I-research nyo lang po yung pangalan na ulo-ulo o head. Yan, lalabas po yung mga sari-saring kulay. Marami po ito siyang kulay, depende kung anong gusto nyong kulay. Okay, itatali na po natin ngayon. O kaya sa lugar ninyo may mga fishing supply, magtanong po kayo kung meron sila nitong ganito. Ulo-ulo po ang tawag dito mga kabady. Kunin natin mga kabady itong ulo-ulo. Ito dito natin ilagay sa blue rin, blue na pamain natin. Tapos itatali lang natin mga kabady yung gitna. Hanapin lang natin yung gitna. Yan. Tapos yung nylon mga kabady, ito na yung sinasabi na 0.30 mm. O kaya number 4 mga kabady. Tanong rin po kayo sa mga fishing supply, baka meron silang ano nito. O kaya pag wala kayong ganitong ano mga kabady, sinulid po, pwede kahit anong kulay. Basta yung maitatali nyo dito sa ulo-ulo. Sa amin po ginagamit lang ito namin para masyadong matibay. Hindi siya kahit ilang sabit mo lang magagamit mo na. Matibay na siya. Yan. Isang sabit nyo na po mga kabady ng isa. Tapos ikutin nyo lang po, titingnan nyo kung maganda na ang pagkalagay. Lahat po ng area ng ulo-ulo ay dapat malagyan. Yan. Tapos po, ito po yung ano, ilagay nyo po itong bulik na manok, balahibo. Mga bulik nyo po dyan, yan. Yan. Kahit isa lang po o kaya dalawa po, pwede nyong ilagay. Tapos ilalak na po natin. Napakasimple lang mga kabady ng pamain na ito gawin. Hindi mo na kailangan maghanap ng mga ano na materialis. Talit lang po at saka nylon pantali. Tapos lock na po natin mga kabady sa likod kabila, para pag sinibad man po ng tulingan na marami na siyang bisis kinain, hindi po siya uusos. Tapos katin na po natin mga kabady yung ating nylon na tinali. Yan. Kasi po may sobra yung sa bulik nating nilagay.
Yung tinalian, kakatin din po natin. Okay na siya mga kabady. Ito isang paina na po siya. Ang kulay po nitong ginaya ko ay yung flying fish mga kabady. Flying fish po ang kulay na ginaya ko dyan sa pamain na ito. Blue puti po, wala na pong ibang kulay na ihalo. Ito pong gunting mga kabady, gagamitin natin ito pagkating ng kristalit. Ito pong kawil na ito, numero 02 o 20 po ito sa German Hook. German Hook po ang tawag dito na kawil. Kung wala naman po kayong mabiling ganito, pwede na po yung numero 17 na mustard o kaya 18 na mustard. Depende po kung gaano kalalaki ang tulingan dyan sa inyo. Kung mga mas malalaki po, mas maganda po gumamit kayo ng mas laking kawil. Ito po, kaya na itong huli ng yellowfin na tag 3 kilo. Hindi na po siya ang kagandahan lang po sa pamain namin, maliit o malaking tulingan mga kabady o yellowfin, sumisibad po dito sa aming pamain. Yan po, didikit lang po natin dito sa likod ng ating ulo-ulo na nilagay. Tapos, kawil. Yan nga, kawil. Ito po yung kawil. At puputulin po natin ang naayon sa sukat ng kawil. Hindi naman po natin putulin ng mahaba. Ititrim lang po natin siya dito sa ulian. Ang putol po pa slice. Hindi man po pa pantay. Yan. Yan na po. Yan, napakasimple lang po. Yan. Isang pain lang po yan siya, mga kabady. Ganyan lang kalaki yung pamain namin dito mga kabady. Ng pamain natin. Yan. Mapapansin nyo, maganda siyang tingnan mga kabady. Ito yung kulay balay-balay na ito. Para siyang bituka nung ating tulingan o buto na pamain ng isda. Same procedure lang po mga kabady. Parehas na parehas po. Walang pinagkaiba. Kulay lang ang pinagkaiba. Ulo-ulo naman po ito po. Yan. Kahit anong kulay po ng ulo-ulo na ilagay, basta po may ulo-ulo, may mata. Ito po, natanggalan lang ng mata. Sinibad na kasi. Yan, mga kabady. Ganun lang din po. Ayan mga kabady, tali lang puli natin. Ganun lang kasimple mga kabady. Hindi na tayo papahirapan, makakahuli na tayo ng skipjack tuna. Basta lahat po ng uri ng tulingan, kumakain po dito. Ganun lang din po, depende po sa, wag nyo rin po masyadong damihan ng bulik. Isa, dalawa lang po, okay na po siya. Ganun lang kasimple mga kabady. Lock hanggang sa bid, tapos lock na naman sa kabila. Mga kabady, yun. Yan na mga kabady, another pain na naman po ito. Ang kulay naman po nito mga kabady, ang ginaya ko naman pong kulay nito is kalapato, butlong. Kung anong tawag sa inyo nung ano na yun. Kalapato po, green puti ang kulay. Yan po. Ito po. Green puti, kalapato po ang kulay nito. Yan mga kabady, nakadalawang pain na po tayo. Kalapato ang kulay, tapos ito ay flying fish o bulador, ang tawag sa inyo ng flying fish. Yan, tapos dito na po tayo sa isang kulay. Ito po, isang kulay na. Ganon din po ang gagawin natin, parehas na parehas din po sa iba. Sa dalawa na ito, wala rin po pinagkaiba. Tapos na natin yung tatlong pamain natin. Ngayon, ilalagay naman po natin sa nylon. Kung paano maglagay ng nylon na ikakabit na natin siya, ready to area na. Ito mga kabady, kung napapansin nyo yung kulay dilaw, ito po ay kulay ng dilis, diba? Dilaw po ang dilis. Ito po ay yung kalapato ang kulay nya. Ito naman po ay flying fish. Yan po ang karaniwang kinakain ng tulingan. Mga kabady, ito pong kulay na ito yung pangkaraniwan namin ginagamit dito. Ngayon, kung halimbawa po na iba ang kinakain ng tulingan o sumuka po siya, pagkahuli nyo ng tulingan, sumuka siya ng mga isda. Yan po, makikita nyo yung tulingan na sumusuka ng kanilang kinakain. Kung ano man po yung kinakain nila, kung may dala man po kayong kristalit sa inyong paglaot, pwede nyo po siyang gayahin kung anong kulay siya na ayon na sa kinakain niya.
Ito kasi sa amin po ay pangkaraniwan na po ito. Pag ganito pong kinakain ng tulingan yung mga dilis, lahat po siya kakainin. Basta po medyo malalaki ang kinakain ng tulingan. Mga kabady, ito po pulunan, tapos nylon po. Nylon na numero 60 or 70 or 50. Isang labay po ang ilagay nyo sa clip sa pulunan para once na sinibad ng malaki hindi nyo kayang pigilan ay pwede nyo arihan mga kabady. Tapos shovel po, shovel, isda-isda, shovel na naman po dito sa lagayan ng kawil. Shovel, isda-isda, plain, shovel na naman po sa hulihan. Mga kabady, sa nagtatanong po ng isda-isda, may tutorial na po kami, hanapin nyo lang po sa ibang videos namin. Ayun po, kahoy po yung ginawa namin kasi yun po ang nakagis na naming isda-isda. Kung kasi po kaysa maghanap po kayo o magbili pa kayo ng ganito naming buya-buya, ay baka po sa lugar ninyo wala po kayong makitang ganito. Kaya po kahoy, ordinaryong kahoy lang po yung ginagamit namin, yung malutang, yung hindi mabigat pag hinila mo. Ayun po. Hanapin nyo na lang po. Hanapin nyo na lang po. Mga kabady, sa nagtatanong po ng tutorial nito, meron na po kaming nagawa na i-upload na po namin. Hanapin nyo na lang po sa videos namin. O kaya mapansin nyo po sa na merong tutorial pa sa taas, i-click nyo na lang po para mapanood ninyo. Ito mga kabady, ito sa kabila kong kamay, ito yung sa isda galing. Tapos ito naman po yung papunta dun sa another pain na naman sa ulian. Itong sa gitna na ito mga kabady, itong tatalian natin ng pinakampamain. Yan. Diyan natin nilalagay mga kabady. Na. Yan mga kabady, suot lang natin sa ulo. Yan. Tali natin yung kawil. Mga kabady, ito po ay 202 o 02 yung ating kawil. Germanok. Number 17 po na mustard. Pwede po. 18 na mustard. Okay. Kung malalaki ang tulingan dyan sa inyo, laki-lakihan nyo lang po ng kaunti. Yan. Marunong naman po siguro kay kabady magtali sa kawil. Yun. Kabady, yung sit up ng pamain natin. Yan, ito po yung pamain natin sa baba. Yan. Pupunta naman po tayo sa pangalawang pain natin. Paglagay. Simula naman po dito mga kabady sa isang shovel. Magdidipa po tayo ng 5 dipa. Yan. Yan, 5 dipa po mga kabady. Ganun din po. O, shovel na naman po. Shovel, ganyan na naman po yung sit up nya. Katulad kanina. Talagay po natin dito naman yung pangalawang natin, pain. Yan mga kabady, natapos na natin po yung pangalawang pain natin po. Pupunta naman po tayo sa pangatlong pain. Mga kabady, dito po nakatali yung pamain natin nasa pinakang dulo ng shovel. Dito sa dulo. Magkahiwalay po itong tali nito at saka yung tali nitong pamain. Yan. Yan po. Yan, dito na po pa pangatlong pain. Di pa uli tayo ng 5 di pa uli. Yan, ito mga kabady, ang huling pain, wala po itong shovel na nakalagay. Dulo na po ito siya. Dito natin po ilalagay yung huli natin pain. Walang shovel mga kabady. Yan. Ito na yung huling pamain natin mga kabady. Ito ang unang iarian natin. Pag iarian na ating pantulingan. Kabit po yung kawil. Yan, kabit lang natin yung kawil sa pinakandulo.
Yan po mga kabady, ang ating pain. Pangatlong pain. Ipupulo na natin sa ating yan, pulunan. Yan lang po paglagay niya, no? Kahit po pabaligtad, pwede siya. Yan, dito lang po natin padaanin sa pakpak. Bago dumating sa pamain. Yan na yung unang pamain natin mga kabady, ha. Ito na yung unang pamain. Yan. Yung mga kabady, ito na yung ating pangalawang pain na may shovel. Yan. Ito na ang huli mga kabady. Huling pain natin. Ito ang unang i-area mga kabady. Yan siya, ang unang i-area. Sa mga nagatanong mga kabady, kung may tingga ba ito, wala po itong tingga mga kabady. Ito ay lutang lang sa tubig. Sa ibabaw lang siya ng tubig dumadaan. Yan. Wala po siyang tingga na nakalagay. Kawil lang po ang pabigat niya, yung kawil niya mismo. Sa mga nagatanong mga kabady kung bakit 3 o 4 lang ang nilalagay namin, bakit hindi po marami, dito po sa amin, kaya po pag mga konti lang, kasi pag sinibad siya ng malaki, o mga tag 3 kilong ilopin, 2 kilo, pag dinaluhan po siya o 3, malalagot na po yung iba. Ito po kaya 3 lang, yun lang ang mabilis na paraan para makarami kaagad, kasi kung marami, once na yan ay magulo, hasil po masyado. Tsaka po yung maramihan po, pwede naman po na gawin yung marami kung ang tulingan sa inyo ay maliliit. Yung hindi makaabot ng 1 kilo ay depende po kung gaano karami niyang ilalagay nyo. At saka po yung kalimitan na ibang nakikita ninyo na yung kanila marami pong pamain, ibang estilo po ang tawag doon. Dito po sa amin, uhayan po ang tawag doon. Kasi sa uhayan po, kahit pa mga 50 kawil, 100 kawil, pwede po. Dito sa may isda-isda sa amin, ang pinakamaraming kawil lang po nito ay 10 o kaya 15 po. Yun po ay yung maliliit lang na tulingan, yung siguro mga 100 lang haba, yan. Pero pag yung mga kalating kilo na po ay pangit po pag masyadong marami. Tsaka hindi po siya kakainin ang kakainin. Sa lahat po ng mangingisda, sana po makatulong kami sa inyo na paraan ng panhuli namin ng tulingan dito. Gamit po ang aming isda-isda na dahilan kung bakit naakit ang tulingan. Kahit po walang kawan, walang payaw, walang arong, ay pwede po siyang hilain basta season po ng tulingan dyan sa inyo. Pero pag may kawan po, may payaw po, may arong po, mas dabis po yun kasi hindi ka na lalayo. Minsan mga kabady, mapapansin nyo kung bakit minsan ikot tayo ng ikot sa kawan, hindi sumisibad yung ating tulingan. Namimihikan po ang tawag doon sa kanila. May solusyon po kami dyan para dyan. Ito pong plastic, at saka itong hose, at saka po itong ulo-ulo. Yan mga kabady. Abangan nyo po mga kabady sa sunod naming tutorial. Kung magpapalaot po kayo mga kabady, kailangan po may reserba tayong ganito. Once na minsan po kasi sinisiba dito siya ng tangigi, itong ating isda-isda, ay hindi po natin maiwasan na malagot. Kaya po kailangan po may reserba tayong isda-isda. O kaya nakasit up na po na ganito, na i-area na lang, dito area na lang mga kabady. Yan, maraming salamat sa inyo mga kabady, sa walang sawang panunood sa aming mga video. Sana nakatulong kami sa aming tutorial na ito at kung matuto kayo mga kabady, kung nakagawa kayo ng ganito mga kabady, huwag nating ipagdamot, ituruan rin natin yung ating mga kapwa mangingisda mga kabady, ikalat natin sa buong Pilipinas mga kabady para lahat tayo makinabang mga kabady. Maraming salamat sa inyo mga kabady. Hanggang dito na lang mga kabady, and thank you very much. Bye-bye.